pag kunwari gusto natin i-manual yung paglagay ng implant body with the use of torque wrench. Tapos, meron din tayong rotary instrument. Ito, ginagamit sa low speed. Panglagay din ng implant body doon sa bone. Tapos, ito is another set ulit ng implant kit natin. Depende yan, may mga iba't ibang brand. Last time yung pumunta sa atin, diba yung Cos Impact. Tapos, yung brand nila is yung Miss. Ayan, another set ulit. Tapos, more on medyo sobrang daming drills na included. Doon sa Cos Impact, parang pinasimple lang nila yung drills nila. Ito, may mga tissue punch pa, tapos iba't ibang for dense bone, tapos for cancellous bone. Ayan. Kunwari, usually, diba, mag-start tayo sa pilot drill dun sa knees. Dito may punch drill pa sila for punching soft tissue. Then, pagka na-access na nila yung sa bone, ay may pilot drill, shaping drill, tapos screw top. Ito yung sizes, yung diameter, 3, 3.5, 4.3, tapos 5. Tapos yung length, usually, di ba, nag-start ng 8, may 10, 11.5, so, bali, pag titignan nyo yung pang drill, syempre, depende nyo dun sa size ng implant na gagamitin nyo. Ito, yung diameter times yung length lang, usually. Pinakita ko lang yung iba't ibang, yung iba pang klase na implant system. Ayan. Tapos, meron din sila for dense bone. Kunwari, pag sobrang tigas ng bone, mas malalaking drill yung ginagamit nila. Sizes lang. Tapos, usually, di ba, nag-start sila ng 1.5 mm diameter para hindi masyadong maraming heat yung mapoproduce dun sa paggawa ng osteotomy natin. Implant drills, yung pinakita ko lang ulit. Tapos, yung sizes, depende dun sa size ng implant. Tapos yung corresponding, may parang landmark dun sa drill natin. Yun yung parang hanggang dun lang yung ilalagay natin na drill or yung ipapasok natin. Guide ba? Implant moms, pang guided surgery. Minsan, di ba, gumagamit sila ng parang sa yung mga 3D na template, ayun, para masakto yung angulation ng implant na ilalagay natin. Yung torque wrench, ito lang din yun. Ito, yung ginagamit with yung sa driver. Then over screw, may sample din tayo dito. Pagkatapos ilagay yung implant body, di ba, may dalawa tayong stage, 1-stage surgery, tsaka 2-stage surgery. Pag sa 1-stage surgery, di ba, kino-cover na natin agad ng screw, cover screw, tapos kino-close natin, mag-wait tayo ng ilang months, i-open up ulit natin. Pagka dun sa 2-stage surgery, yun yung 2-stage surgery. Pag sa 1-stage surgery, pagkatapos natin lagyan ng implant body, nilalagyan na natin agad ng implant healing abutment yun. Para isahang surgery na lang. Ito yung sura ng healing abutment natin. Tapos usually, yung soft tissue is nag-heal na siya dito. Pagkatanggal natin ng healing abutment, makikita natin medyo nakakontour na yung soft tissue. Yun na yung parang magiging collar ng implant natin. Sample lang din after removal ng implant abutment. Ayan. So, bali yung types of bone din, alam naman natin yan, na-discuss na din last time sa inyo, yung type 1, usually more on dense bone siya, and usually found sa mandibular anterior. Then, yung type 2 bone natin, which is yung medyo ideal bone type for implant, usually found sa mandibular posterior.
Pero pwede din siyang makita dito sa mandibular tsaka maxillary anterior. Pinaka-stable yung implant na malalagay natin pagka D2 type of bone. Tapos D3, more on thin cortical plate. Tapos, ayan, trabecular bone. And then yung pinaka-least favorite natin na type of bone, which is yung D4, found usually siya sa maxillary posterior. More on, dyan medyo hindi kumakapit yung sa implant natin. So, bali, yung today's workshop natin, dito, Jai, papakita natin. Yun nga, yung mga steps lang, yung drilling sequence lang mostly, nung paglagay nung, ayun nga, yung pad drill, tapos yung paglagay ng implant body. Last time ba pinakita na sa inyo kung paano yung dun sa prostate pack? Hindi pa. So, bali may 2 groups, Doc Bea, tapos mag-prepare na lang kayo ng sarili yung micromotor, tapos Weber, bibigyan ko kayo ng dalawa lang kasing available natin na drills para matry nyo din. Ayan. Yung shaping drill, wala tayong pilot drill. So, bali, imagine nyo na lang, if ever man may Fisher burr kayo, yun na lang yung parang pilot drill natin. Yun kasi yung unang ginagamit. And cutting burr, kunwari, imagine nyo, ito na lang yung pilot drill natin. Yun yung initial na burr na gagamitin natin for drilling. Para sa isang tray na lang per group. Tapos, so micromotor for basic. Tapos, tapered Fisher burr. Tapered Fisher burr na lang. Yung contra angle. Yung contra angle na lang yung ilabas Sige, yun. ito na lang sa Isang ano lang, micromotor per group. Ito pa rin na lang. Yan, kinuha ko. Yun ba yung Yun. Andun din yung burr ko. Pwede ito pang di ano yun, CD. Wow, butang. Hindi ko ginamit. May notes ka na. Wait, kapag ano, ay nakita na ba ng pasyente mo kung ano itsura niya? FDA. Ang galing pinapalaro mo. Hindi ka marunong maghugas? May sabon. Eh, yung straw hindi. Lasang sabon. Di mo lang. Nilinis ko. Yung straw siguro yun. May lead. Yung straw niya. Wala na hugasan na. Nasa akin. Wala ba? Nasa akin. Wala. Ako na lang magre-refill. Ako na lang maghugas. Hindi si may straw. Hindi, tinanggal ko yun na. Inalaga mo. Nagkakanba premium na tuloy ako. Visit mo yun. Excited. Eh, matututunan mo lang din yan. Lahat, walang halos nagturo sa amin. I'll just show you some samples na ginawa namin. This is from Medical City. So, case na ito. So, ito yung practical approach talaga ng implant. Pinakita na din ba sa inyo sa sulat? Yes. Wala pa. Usually, of course, we need to administer the local anesthesia dun sa area kung saan kayo mag-implant. And then you do your incision and then flap. So, basic na lang sa inyo yung paggawa ng flap if nasusunod nyo yung principles of surgery. Okay? So, kaya tinitrain na namin din kayo when you're doing basic surgery, yung sa odontectomy, kung paano kayo mag-handle ng tissue, kasi important talaga siya. Okay? Ayan. So, this is spade drill or yun yung tinatawag. Actually, nagpa-punch out pa dyan. Okay? So,
So, pinapunch out na siya ng burr, hindi lang na-picturean. Pinapunch out na siya ng burr. And then you do your spade drill. Para lang may initial ka na access dun sa area. And then, this is for, medyo wina-widen na siya. And then, ina-achieve nyo na rin yung proper depth. And then, this is shaping drill. Okay? So, basically, ito yun. Parang may size kasi siya. So, this one is, ano ba yung available natin? 3.30 by 11.5 mm. So, yun yung diameter and length nung magiging implant nyo. So, yung drill na yan, yun din yung specific na size kung gaano kalaki or gaano kahaba yung magiging ano niya. Okay? So, yan. Dinidrill lang namin. And of course, copious irrigation. May ano yan, may specific talagang engine for implant. Parang hindi na work usually yung sa micromotor kasi dapat NSS kasi yung binubuga ng motor niya. And then ayan, so i-drill mo lang siya. Of course with hydration ng NSS and then yan. So ito yung preparation na. And then you place your body, implant body. And with the use of the screw, driver and wrench, okay? Or ratchet. Tinatawag namin yung ratchet or wrench. So, yan. So, ayan, may indication dyan. Nakikita nyo in. So, ibig sabihin yan, syempre, ipapasok nyo. Kasi may yung baliktad niyan is out. I-ano mo naman siya, yung kunyari i-extract nyo yung implant. Kunyari may failure or something na kailangan nyo siyang kunin out yung i-set. Actually, mas maganda pag manual for us kasi mas mas na-handle mo siya ng maayos compared sa engine. Kasi pag gumamit kayo ng handpiece dyan, hindi nyo control yung force. Ayan, so ito yung cover screw. Ay, ito yung, ito, lang yan, yung color violet, loob lang yan ng implant body. Okay, huwag kayo malito. And then, ayan, nilalak lang siya. And then cover screw. Ayan. Okay? Ganyan yung cover screw. And then, usually, talaga siya. Naka-submerge. Okay? What is this? Ano ba yan? So, yan yung platelet rich baldrin. So, usually, nilalagay namin dyan for faster healing. And then, tingnan nyo yung flap. Binalik lang din yung tissue. Kaya lagi nyo iingatan, lalo na pag nagre-retract kayo. Kasi na-observe ko pag nag-odontic kayo, nagbutay-butay na yung mucosa. So, it will give you headache talaga. So, mas madidelay yung healing ng mucosa pag masyado yung binabiolate. Okay? So, ayan, malinis naman yung yung mucosa. You can put it back together. Ayan. Ayan, susuture lang siya. Okay? Ganyan dapat, hindi siya open. Okay? Pag nagsusuture kayo, hindi open, hindi yung mga nakabuka pa. Tapos na daw. So, pag gumagawa kayo ng implant, sobrang meticulosan kasi talaga pag implant. Hindi siya basta-basta talaga kasi you will end up having a failed implant. Okay? So, mas prone kasi sa infection pag siya.
Naka-off yan. Ibabalik nyo din yung binayad ng patient. Okay. So, yun lang. Ayun, nakabayad ka na siya. Ay, Namatay sa akin, naglalag. medyo nagigets nyo naman, in a way, yung sa implant. Hindi nyo pa talaga ma-master yan. Anuhin nyo na. Kasi kahit naman yung mga graduate na, nag-preceptorship pa rin sila. Okay? Iyan na dapat. Unlock. Ha? iPad. Yung dala namin dito, hindi talaga siya yung parang accurate ha, yung parang isang set talaga siya. So, what we have here is just a joke. A micromotor na walang walang ulan or walang NSS, and a rumber, and a shaping drill na agad. Wala tayong spade drill. Yung pinapakita ko kanina parang blade. Okay? For ano lang naman siya, for demo for purposes. Ay, ito may second. Yung ano na lang, yung bird. Ayun na. Saan yan? Magpapasok yung set ka. Ha? Check ako kasi kasi sa locker. And then sa sleeping number. Hindi ko na kasi kaya buhat. So gagamitin ko rin yun. Sa tayo maglalagay. Ako meron. Ganda naman yun. Di ba ganyan din niya? Sa akin kasi iba. Ano yung contingency? Extra, miscellaneous. Pag may, Yeah, kami nga pala. emergency. Babalik pa ng 888 sa... So, parang Di kita? okay, so magpapass out ka na ko. So, yung paglagay na, pag yung initial punching natin, it's still the same concept as your prosthodontic. So, yung parallelism nyo, still along the line. Di ba pag nagpe-prep tayo ng mga tooth natin, parallelism straight. Okay? So, usually, spade drill na yan. Kaso, wala tayong spade drill. Okay? So, diretso na agad tayo sa shaping drill. So, ito, may specific size na siya na katugma din dun sa implant body natin. Yan. So, na-observe
nyo, pag wala siyang parang initial drill, nagkakaroon ng distortion dun sa periphery. Nagpa-fracture siya, konti-konti lang naman. Kasi nabibigla yung bone. Okay? So, natanggalin. Tingnan nyo kung paano mag-handle nung instrument. Anong entry. Huwag nung ganunin ha. Ha? Dapat naka-pen grass pa rin. Okay? Okay? So, may length to. Okay? May specific length and diameter yan. Okay? So, wag lang kayong drill ng drill na kahit ito pumasok na dun sa loob. Okay? Sobra na yun. So usually ito, ratchet and yung screwdriver. Hand driver. Rubber band. So hindi nyo hahawakan ng pag ganito. So may ano kasi siya, may lagayan. Dapat ito ginaganon. Okay? Kasi dapat avoid yung i-touch to. Kasi pag gaya nga nung sinabi before, pag na-contaminate siya, mag-i-end up kayo ng failed implant. Okay? So, masyadong maarte tayo pag nag-i-implant. Yeah. Failed na implant. Wala na. Hindi na siya sterile. Like, complete Failed. Okay, so, na-charge na yung patient yun ng another 100,000. Times 2 na. Ayan. So, ayan, naririnig ko. O, kasi kayo maingay para narinig nyo. Ayan, naririnig niya. Yan, naririnig niya. Nakikita niyo yung implant na dahan-dahan siya. Okay? So, hindi dapat ganyan. Okay? Ibabaon mo pa siya sa merge. Okay? Okay? Kita nyo? Pero dapat dahan-dahan lang nito. Huwag kayong hihil na pag baka mag-fracture yung bone. Okay? Gentle lang. Wala na. Fractured na. Pag ayaw ng third, yung line. Okay? Pero supposedly, dapat nakasubmerge siya. Wala kasi tayong hindi accurate yung natin drill. Okay? So after that, sabihin na natin ito. So, ayan. So, ayun. So, cover screw. Pero may specific talaga siyang may
specific talaga tong driver. Wala lang tayong gamit. Okay? So, yan. So, hinihigpitan yan. Ano-ano lang. Hinihigpitan yan, guys. Pero wala tayong gamit. So, ano-ano na lang. Yes. So, ganun lang ka-basic. Wow. Kasi we only have 3 instruments. Make it simple. Make it simple nga, diba? Maganda pala pag 3 instruments lang. Okay, so ito yung healthy bone na. Tignan nyo. Pero wag kayo mag-i-implant ng ganito. Wait lang. Ayan, butas na yun. Wag natin Dapat hindi lalagpas dito yung ano yung screw nyo. Sa, anong part ba to? Anong part to dito? Hello? Di alam yung anatomy? Ano? Eto, ano to? Bra. Ano na? Ano? Part. Dito. Ano body naman? Middle of the grid. Ano? Parang may nagsabi. Ano yun? Anong part? Na nga, bala na kayo. Ayaw sumagot. Lagi tayong diba, nire-remind na if you're not familiar, if you don't have a good background with oral surgery, you're not doing Do not do basic procedures. Okay? So sometimes kasi yung mga, let's face it, ang daming kaso ng implants of PRC. Okay? So may mga recent lang kami, may two cases kaming updated ngayon na kakasuhan yung dentist kasi failed implant. Okay? Anteriors. So, yun. So, malas lang talaga na if you don't have a good background, if you're not established with your chosen specialty, don't proceed with a treatment plan that you're not sure of. Okay? And also, yung basic anatomy. Okay? So, wag lang kayong drill ng drill. Dapat alamin nyo kung saan part kayo, ano yung matatamaan nyo, anong vital structures doon. Ayun. Ina, gano'n na kayo. Workshop. May certificate after. May certificate kayo after 1 day training. Ina. Kasi ako mag-implant. 3 days. Tama. Meron na lang kay Claire ng micromotors. Hiramin mo. Sige, papahiramin kita. Maglalab na. Ayoko, Endo. Mamatay na lang ito. Saka orto. Mag-orto na lang ako. Ayoko. Yung ano nga, ilan yung implant na company? Isa lang pa. Kami lang. Ito lang. Dak mo na na isa lang. Ano ba yun? Hindi naman ako nagpapatawa. Ito na, looking for clinician. Mag-root ka ng dap. Ang mag-metro